Dapat pinakita rin ni AJ yung tiyan niya, no? Buong pelikula daw, distracted sila kakatingin sa tiyan ni AJ. Si AJ ang luksin at si Neil Arce pa pa. At tapos biglang dito sa Asian to, washa ko da! Kaya naman mga artista, kung bakit nakapanganak na't lahat, itinatago pa rin. Alam ko, dahil nasabi sa akin ni Vice Ganda noon sa aming isang kwentuhan, na hindi raw niya ma-imagine na maghihiwalay sila ni Ayo. Ay. Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lo. Ito naman po si John na Papa. At ito naman po si Papa O at si Koji Pia. Ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Chichika mo na! Dali! Ay, naku, Nay! Nagkakagulo sila! Oo nga, nakakaloka. Diba? Eh, syempre, naibalita natin dito na meron tayong source na nagsabi at kitang-kita ng source na atin na nandun na nga raw si AJ Raval. Ni-room in. So, parang ano to, parang siguro lying in clinic ito na kukunti pa lang. Pero may mga, alam mo na, may mga mata na mapang-usig, mata na nakakita, mata na na-shock sa kanilang nakita. Diba? Na nandun si AJ Raval na balot ng di pagkakakilanlan. Gusto mo yun? Yung Inisip ko kung ano yun. Para hindi nga makilala. Pero eventually nakilala nga dahil nga may tattoo sa dibdib. Yes. Tapos si Aljur Abrenica daw ay nandun sa labas ng ospital. Nag-iintay na makapanganak daw itong si AJ Raval, no? Yes. Hanggang sa eventually tinanggal na ni Aljur yung mask niya, nakilala, ayun si Aljur yun. So yung kanina nakita natin pumasok ay si AJ Raval. So dahil nga sa tattoo sa dibdib at eventually nakita na rin daw ang mukha. Oo, tapos nagaano sila kung 18 ng gabi o 19 ng madaling araw ay ipinanganak ni AJ Raval ang kanilang panganay. Di umano nitong si Aljur Abrenica. Oo. Kaya yung mga tao siyempre tataka rin bakit may ganun? Ba't walang sinasabi itong sina AJ Raval kung totoo o hindi? Yung issue na nakapanganak na siya. Oo, nasan daw ba si AJ nung 19 o nung 18? O, yan ang tinatanong sa atin ngayon. Pero ito na nga. Di ba meron siya pelikula? Yung Us Ex Her. Ayun nga, doon sa mga events para din sa kanyang pelikula na Us Ex Her, hindi rin nagpakita si AJ. Nung Zoom press con noong October 21, wala siya. At nung mismong screening sa Gateway Cinemaplex noong November 21, wala rin mismo si AJ doon sa screening. So, posible nga. Diba? Parang nasa tindahan. So, posible ka. Timbangan ang dating dito. Oo, na naging madena nga si AJ Raval. Tapos, ito lang November 26, lang ulit siya nag-post sa kanyang social media account. Na, ano yung pinost niya? Yung nasa tabi siya ng Christmas tree. Oo nga. Pero nakayuko. Nakayuko. Tawag din na yun? Nakadukwang? Oo, nakaganon. Nakaganon. Kitang-kita lang yung puwet ng bata. Yung boobs niya. Tapos hindi kita yung siya. At saka katawan. Oo, yung siya ay hindi kita. So, ipinapalagay naman ng marami na lactating daw yung laki ng bebe? Oo. Kumbaga, punong-puno ng gatas. Di ba gano'n naman pag bagong panganak, mas malaki. Actually, hindi pa nga nakakapanganak, malaki na yan kasi meron ng gatas na tumutulo doon. Tapos, yun nga, walang tiyan. Dapat pinakita rin ni AJ yung tiyan niya, no? Speaking of tiyan, ang dami nga rin na yung mga nagko-comment na napanood yung Us Ex Her, na buong pelikula daw, distracted sila kakatingin sa tiyan ni AJ kasi nga daw obvious na may bump. Baby bump? Parang yun yung syempre hindi pa yan lumalabas. Kasi, di ba, kilala naman natin siya na 24 yata yung bewa. Shakira ng flat, di ba? Ang pinagtataka ko, kung totoo man na buntis, bakit, di ba, pag ginawa mo, panindigan mo. Di ba, pag hindi mo kayang panindigan, wag mo gagawin. Diba? Lalo na kung may karir ka, diba? Ang pagiging ina makakapaghintay naman, pero ang karir
posibleng maluma ka ng panahon or malaos ka or di ka pa sikat, laos ka na. Diba? So ito dapat yung nangangailangan ng panahon, yung karir. So, at yung pagiging ina naman anytime. Ito naman, kaya lang, syempre, naging marupok, naging mapusok sila ni Aljur kung yun ang i-describe mo yung relasyon nila, di ba? At nabuo, ayan na nga, lumabas na. Ba't kailangan nilang i-deny? Di ba? Kaya nga. Nagtataka lang po, pero siguro sa kabilang banda, no, dapat na rin natin papurihan itong si AJ Rabal. Kung, di ba, kung siya man ay ina na, ibig sabihin tinuloy niya yan, hindi niya yan pinahugot sa langit. Oo. At yung kanyang post na nakaganon at hindi kita yung chat, November 26 yon. So, 7 days. 7 days. 1 week na. Oo. Hindi nakaka-recover na nga siya, di ba? Tsaka medyo tumaba din ang mukha. Oo nga. O, di ba? Nasa ano pa siya? Nasa mother's stage. Mother's stage! Hindi stage mother, no? Mother's stage. O anyway. Pero meron mga netizen na nagsasabi na nasa Cotabato naman daw itong si Aljur Abrenica noong November 19. Kung saan nabanggit nung source natin na, di ba sinabi hindi niya sure kung 18 o 19? Baka madaling araw naman kasi na yun, kaya hindi siya sure. Eh kung 19 ang gabi na sa pageant, pwede namang nakalipad na, di ba? Oo, kasi ang point naman dito, hindi man si Aljur yung babae. Kung yes or no, nanganak ba? Siguro from kung 19 nandun siya, madaling araw naman yun. So siguro umaga, lipad na siya ng 19. Ibig sabihin nakapanganak na. So gabi ng 19, pwede nasa ibang lugar na siya. Oo, kaya intay naman natin yung nanay ni AJ kung ano sasabihin niya. Kasi dati, parang nagagalit siya sa mga reporters. Lalo na pinariringan si Ate Christy Fermin na peke yung balita, na huwag maniwala, o ayan pala, may delivery, date na. Akala ko delivery address. Anyway, nako, Diyos ko, abang pa natin dahil parating ng exciting part. Ay! Ano to? Yan nga, tingnan natin kung aamin. Wala namang mawawala dyan dahil alam mo, sabihin natin, aminin ni AJ na siya inanay na. Alam mo, pagkatapos na maging nanay, kaya pa rin yung mag-artista. Ang ganda ng mukha ng bata. Tsaka ang sexy, kaya niya ibalik. Oo, kaya niya ibalik yan. Diyos ko naman. At magpapantahan siya pa ng mga kalalakihan. Ano no? Magpapantahan siya. Dahil yung mga baby boy ko, crush si AJ Rabal. Ay! Sabi ba nila, kamukha mo si AJ Rabal? Hindi naman crush nila si AJ Rabal. Dahil ang mga bagets, alam mo na mahilig sa mga live streaming. Tulad niya, pinagpapantasyahan pa rin naman si AJ Rabal ng mga baby boy. Ganda pa rin. Naalala ko tuloy yung aking panting pula nung elementary ako. Sandali, ano kinalaman niya kay AJ Rabal, yung panty mong pula? Ay, Tito OJ, Mamaloy, masabi ko sa inyo, gustong-gustong makita ng mga kaklase ko nung elementary ang aking panting pula. Nakapanty kang pula? Oo, nakapanda ako nung okay napasok. Tapos pula yung panty mo sa loob. Oo. Tapos? Kaya, isang hapon, walang teacher kami. Napakagaling ko sa Chinese garter. Di naglaro kami. Dahil walang teacher. Kaya ang ginawa ng mga klase ko, bakit pinagtambling ng pinagtambling? Nagaling ko sa Chinese garter. Para masilipan siya. Oh my gosh, sana all. Sana all! Kaya ako umuwi ng bahay, nagkwento ko sa inay. Sabi ko, Inay! Ang mga kaklase ko, kayo pinagtambling ng pinagtambling. Sabi naman ng inay, galing na galing. Ikaw talaga, Diyosa. Napakatanga mo. Wala kang bait-bait. Hindi mo alam kaya ka pinagtatambling ng mga klase mong lalaki ay para makita ang iyong panting pula. Sabi ko naman sa inay, huwag kayong mag-alala. Hindi nakita ng mga kaklase ko ang aking panting pula. Kaya sabi ng inay, bakit? Sinilag ko sa aking bag. Ang galing ko, akala nila may isa ako ng mga kaklase ko. So ano lang yung nakita nila? Yung aray ko! Yung pulang panty, ayaw makita. Nakakaloka yung panting pula, kalaban ng bikining itim. Alam mo naman si Diyosa, ducks pa rin. Ano nakita pa na yun? Ewan ko sa'yo. Ito naman, hindi naman panting pula. Ano? Ang inregalo. Ay! Oo. Ano, Nay? Kanino? Hindi, lalaki kasi ito. So,
definitely hindi panty ang iririgalo dito. Kay kay Neil Arce sa asawa ni Angel Locsin. Si Angel Locsin niregaluhan si Neil ng gold card! Yes! Oo, diba? At dahil sa regalo na yan, Nay, diba? Muli, ito na naman isang proof of purchase, ebidensya na hindi sila hiwalay. Diba? Kasi piniflex pa ni Neil yung regalo sa kanya ng kanyang wifey. Early Christmas gift daw, Nay. Correct. Diba? Siyempre, si Angel, hindi natin masyadong diba? Nakikita yung mga posts niya. Talaga nagpapahinga si Angel, So, hindi naman natin alam kung ano naman yung parang pinaka-exchange gift ni Neil dito kay, Angel. Baka golf course. Diba? Pwede? Pwede rin golf bracelet. Golf bracelet! Hindi, di ba? Hindi naman natin alam. Siyempre, wala rin naman kumu-question kay Neil sa kanyang kapasidad na makapagregalo kay Angel. Oo naman. Dahil yung RC, alam mo yung RC Dairy? Yes! Yung ice cream, sa kanila yun. Di ba? Mayaman naman talaga si Neil RC. Siyempre, si Neil RC pa yung pinaka-head ng Tipsy Pig. Yes! Lahat ng Tipsy Pig. Dito sa Timog, sa Pasig, tsaka sa BGC. Yes! Diba? Kaya yung pagpo-post ni Neil, isang katotohanan niya na very much together pa rin sila. Yes. Kasi nga yung pananahimik ni Angel, yan na nagsilbing hudyat kung sila pa ba? Si Angel Locsin pa ba at si Neil Arce pa ba? Diba? Kasi nga parang hindi sila sanay dahil na very vocal lagi itong si Miss Angel sa lahat ng bagay, diba? Tapos biglang dito sa Asian to, wash ako da! At saka ako mismo, nakarating kina Angel Locsin. Sa bahay nila, mararamdaman ko kung si Angel at si ay merong something. Pero wala. Hindi sila nagpakita ng sweetness sa harap ko. Pero mararamdaman ko na talagang mag-asawa sila. Kailan yan, Nay? Recently lang. Gaganang in-interview ko si Angel. Sa iyong OGDS Inspire. Yes, diba? At syempre yung tatay ni Angel ay doon pa sa kanila nakatira. Diba? Malamahal ni Angel Locsin yan, yung kanyang tatay. Grabe, 94? 96? Oo. Diyos ko naman, diba? Kaya, alam mo, isa rin magandang halimbawa rin si Angel bilang anak. Na siguro in the future, pag nagkaanak sila ni Neil Arce, diba? Alam mo yung tipong ganun din, kung ano yung ginawa mo sa magulang mo, yun din ang gagawin sa'yo ng anak mo balang araw. Tama. Tingnan mo naman, kung si Angel Locsin siguro yung nabuntis, no? Talagang ifo-flaunt ni Angel yan. Oo naman. Tapos meron naman mga artista, kung bakit nakapanganak na't lahat, itinatago pa rin. Gusto ko na lang isipin na gusto lang nila maging pribado ang buhay nila, kaya nila tinatago. Yun lang maganda yung sinabi ko. Diba? At saka na yung binanggit mo kanina, yung paano ka sa magulang, diba? Ganon din sa asawa, kung ikaw yung asawa mo, diba? Nakita mo na ganon mag-alaga sa magulang mo. Alam mo na, through thick and thin, ano man mangyari sa yung dalawa, kung may magkasakit ka man, diba? Or maratay ka sa karamdaman, alam mong ganon klase din ang pag-aalaga at pagmamahal ibibigay sa yung asawa mo. Kasi ganon pala siya sa mga mahal niya. Correct. Diba, Diyos? Diba? May naalala ka na naman, diba? Dahil na pag-usapan yung regalo. Gold card. Hihingi lamang ko ako ng pasensya sa mga viewers natin. Bakit? Di nga po hindi ako nakapasok nung last week. Kaya puro si Tita Jegs. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Tito Oji, yun na, pasensya na kayo. Bilang manager ko, hindi ako nakapagsabi sa inyo na, kaya hindi ako nakapasok. May black eye ako. May black eye ka? Sa mata. Black eye sa mata? Wala kang black eye sa tenga? Tapos ayun nga, paano yung kaibigan ko nagpasama sa akin na ibili ng regalo ang kanyang boyfriend. Sandali, anong kinalaman ng black eye na nagpasama lang naman na bumili ng regalo? Eto nga, dahil ang tagal na namin sa mall, paikot-ikot na kami. Sabi ko, bakla. Teka muna, parang kayo na pa tayo, ikot ng ikot, gala ng gala tayo sa pagharap ng regalo. Ano kaya itsura ng boyfriend mong iyan? I-describe mo nga sa akin para mahanapan natin ng regalo kung ano iyan. Sabi niya, nako, Diyosa, alam mo naman ang boyfriend ko. Guwapo, matipuno,
may six-pack. Eh, lagi ka namang nasa gym. Tapos mabait, matangkad, nakakatuwa pa doon, matalino at masipag mag-aral. Hanggang nga. Kaya ako nag-iisip kung ano kaya ibibigay ko sa kanya. Kaya ang sagot ko sa kanya, ay naku bakla, may naisip na ako kung anong ibibigay mo sa boyfriend mo. Kaya sabi ni bakla, ay ano, ibigay mo ang number ko. Gaga ka. Siyempre naman, ano niya yun, nakakaloka ka. Valentina pala to. Anong connection ng pasamo? Kaya... Yun, sinapak niya ako. Ang laki pa naman ang kabuo ni bakla. Ewan ko sa'yo, Diyosa. Asa-as din Valentina. Ito hindi mo maaas. Kasi napakalalim ng kanilang pagmamahalan. Ay! Sino to, Nay? Siyempre si Vice Ganda at si Ayo. Ay, oo naman. Baka hindi lang black eye abutin ito, Nay. Na-celebrate ng birthday si Ayon, di ba? Siyempre, lagi naman yan, Loy, na may sorpresa lagi si Vice. So, ayan, meron siyang party, may papiging ang lolo mo kay Ayon. Ang sweet. Oo, alam mo, nakakatuwa din si Ayon, ano? Kasi may dalawang wishes nga itong si, Ayon. Na sana ay makalaya si Vong at tibayan ni Vong ang kanyang dibdib na mairaraos na din yung ordeal na kanyang kinakaharap ngayon. Diba? Ganon ka mahal ni Ayon si Vong. Tapos yung isa pa yung sister niya na may cancer daw. Oo, yung cancer niya na pinili ng huwag mag-asawa para lang itaguyod silang magkakapatid. Oo, yun din yung inaano ni Ayon. Kaya nabagbag din ang kalooban ni Vice. Tsaka ng odd ng madlang people. Odd kids, diba? Iyakan. Alam mo, powerful ang prayers. Amen. Ngayon, napanood yan ng madlang people. Ay, pagdadasal nila yung ate ni Ayon at ganun din si Vong Navarro. Totoo. Diba? Kaya, Ayon, happy birthday. At alam ko, dahil nagsabi sa akin ni Vice Ganda noon sa aming isang kwentuhan na hindi raw niya ma-imagine ang sarili niya na maghihiwalay sila ni Ayon. Ay, sana all. Diba? Kaya naman, kasi naman naramdaman din daw naman niya kay Ayon kung gaano siya kamahal ni Ayon. Diba? So happy for you, Meme and Ayon. Correct. Patalo ka naman talaga. Naku, Day! Speaking of sweet! Naku, Diyos ko po, ang daming kinilig dahil finally, umamin na itong si Raver Cruz at saka si Julian San Jose na sila na! Diba? Sa kanilang concert na Juliverse doon sa Newport Performing Arts, diba? Anak ko na yan, tagal lang inaabangan ng mga fans nila at saka ng mga netizens kasi nga, nakikita naman sila together, ang sweet nila. Pero pag tinanong sila kung sila, tikom yung mga bibig nila. Pero ngayon, tinaon nila doon sa concert nila. Nung sinabi ni Raver Cruz na, di ba nung birthday mo, sinabi ko siya, ano yung feelings for you? Ngayon, sasabihin ko ulit na Julian San Jose, I love you. Tapos biglang nagsalta naman si Julian, sabi niya gano'n, na grateful siya for, na dumating sa buhay niya si Raver Cruz. Tapos biglang gusto daw niya sabihin na, I love you too. Actually, Nay, dati, meron na akong hint. Diba? Nagkakasama kami ni Julian sa Happy Together. At lagi ko yung inuurirat sa kanya. At lagi yung sinasabi na, Mama Lu, yun na yun. Pero sabi niya, wag maingay. Siyempre, tayo naman, Nay, pag sinabi sa ating, diba? Wag maingay, wag maingay. So finally, sabi mo ngayon, Lord. Nay, ito kayang si Johnny Gutierrez tsaka si Paolo Abilino. Tingin mo aamin din to? Sana dahil may mga hint na na sila na talaga. Diba? Katulad si Cherry Pie Picache, diba? Diba? Na parang kilig na kilig sa dalawa. Oo nga. Ayan, abangan natin lahat, ha? Oo, ang saya naman, Oo, ang importante, happy lang ang puso. True. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Naku, malapit na po kami mag-800,000 subscribers. Sana po, dumagdag na po kayo agad-agad. I-click nyo na po yung subscribe button dyan sa ibaba. At kung naibigay po ang aming episode ngayon at mayroon po kayong komento sa lahat ng aming mga chika, i-comment nyo na po yun below. I-click ang like button at huwag din pong kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag kinlik ito yung una-una manonotify na meron kami latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes! Sana po mag-subscribe
subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. At nandyan po yung aking kung behind the scene nung aming pong anniversary celebration dun sa opisina, dun sa studio. Naku, riot na naman po pag nagsama-sama ang lahat ng mga bakla. Uy, hindi pa kumaamin. Ha? Hindi pa ba? At syempre pa, Josan. Ayan, hindi mo na ako magpupromote ng aking YouTube channel. Gusto ko lamang po magpasalamat sa inyong lahat. Yan, dahil first time ko pa makatanggap ng award. Ano nakalagay dito, Gawad America Awards Hollywood, Joseph Poco. Ayan, 2022 Most Influential Online Host in Entertainment. Maraming salamat po sa lahat po nanonood ng OGDS Showbiz Update. Chika mo na. Kaya maraming salamat po. Ayan, maraming salamat, Josan. At syempre pa, si Tony Labrusca pa rin sa OGDS Inspired. Kilalanin niyo siya, no? At maraming nakakaintindi na kay Tony Labrusca. Kung saan nanggagaling ang kanyang feelings, kung saan nanggagaling ang kung ano yung backstory ng lahat ng mga issue sa kanya. At syempre pa, Lloyd, gusto natin pasalamatan ng ating kaibigan mula sa New York. Si Romer Gutierrez Haso. Romer, maraming salamat sa blessing. Salamat for your generosity, Sir Romer. Ayan, syempre, si Romer ay isa sa mga Pinoy na naroroon, matagal na doon, at tumutulong sa mga Pinoy na gustong magtrabaho abroad, lalo na sa US. Kaya nandyan yung kanyang RCC Staffing Solutions. Ayan, kung saan nagbibigay sila ng trabaho sa mga nurses na naririto sa Pilipinas, na patungo doon sa US, yung mga teachers din, at saka yung mga tapos ng hotel and restaurant management. Ayan, dyan lang po kayo pumunta sa RCC Staffing Solutions. Yan, sa kami Facebook sila dyan, Ayan, ako. Thank you, Sir Romer. Kaya nakakatuwa, at ito yung tinutulungan natin si Romer para maiparating sa mga Pilipino na narito na gusto mag-abroad. Ayan, Napakarami na lang testimonials na yung mga successful nilang mga aplikante na ang gaganda na ng buhay sa Amerika. Diba? Ayan, Thank you, Romer. Thank you po. At syempre, maraming salamat nga pala kay Doc Jessica D ng Ideal Vision Thank you, Doc. Center. Ayan, kung saan nandyan kami nung isang araw, Lloyd. Para magpasalamin ng aking mga anak. At syempre, nandyan kasama rin natin si Mami Soul. At nag-picture kami dyan. Pero yung mga, ang dami nilang yung malalaking discounts. Bongga yung kanilang may mga promo dyan sa Ideal Vision, lalo na sa SM North EDSA. Ayan. Thank you so much, Doc Jessica D. Thank you, Doc. Lagi nanonood sila dito. Ay, talaga po. Salamat po. Mas nilinaw na po ang paningin namin sa inyo. Correct. Mga pandinig din. Ay, sayang. Wala sila din parang dito. Hindi ilagay niyo sa lamin mo. Ay, diba? At syempre pa, maraming salamat sa Premier Drip at Celeste. Ayan. Galing din kami dyan, Ayan, magpa-drip na kayo. Diyos ko, laging maraming tao sa kanila. Grabe yung promo, lalo na patungo na tayo sa Christmas season. Ayan na nga. So, magpa-drip kayo dyan. Yung drip nila ay merong vitamin C, collagen, placenta, L-carnitine, ano pa ba? In one, lang yun in one drip, At saka yung mga iba-iba na yun ng mga drip nila, pwede rin yung para sa mga athletics, sa mga magpapa-beauty, mag-Cinderella drip, mga ganyan, meron ganon. Siyempre, ang kutis, celebs kit. Ayan, At siyempre, maraming salamat po. Ito pa rin po inyong lingkod, Papa Osin OGDS, na lagi nagsasabi. At nagpapaalala sa inyo na, sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, wag po tayong makakalimot, na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ay ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! Ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na! Dali! Ito, Oji, Mamaloy, nabanggit ko si Paolo Abilino. Hindi pa sila naamin ni Janine. Kahit labag sa kalooban ko yun. Yung ex-boyfriend ko, Diyos ko, yung asawa niya umamin. Umamin? Umamin!
same. Eh, eto na nga, nung pagkakasal nila, syempre nag-honeymoon. Eh, syempre, alam niyo naman, pagkatapos ng honeymoon, may ginagawa. Eh, di pagkatapos ng honeymoon, nagulat. Yung ex-boyfriend ko sa asawa niya. Sabi niya, Elam, may napansin ako sa iyo. Kanina pa tayo nag-honeymoon. Tapos na tayo. Bakit? Hanggang ngayon eh, hawak-hawak mo pa rin si Junjun ko. Ay? Sumagot ang misis niya. Ang sabi, Love, pasensya ka na kung hanggang ngayon eh, nilalaro ko pa rin ang iyong Junjun. Natutuwa ako eh. Kaya sabi ng lalaki, bakit? Eh, meron kasi ako niyan dati. Kaya namimiss ko lang. Ayun, umamin. Bakla pala dati ang asawa. Naku, lagot ko sa mga taga-LGBTQ. Wala naman naman sinabi. Ate, umamin. Ewan ko sa'yo, Diyosa. Alam mo naman, napaka-sensitive na ng ibang kapatid natin. Si Patamunggong namimiss mo. Yung Junjun. Violet. Huwag yan si Junjun ko! Parda ka pa naman, boy. Dax ka pala. Dax mo si Lord.